Let's go! Ah, nakaparada na agad? In this video, nagpunta kami sa Zamboanga ng DIY. Walang tour package at sariling diskarte lang sa lahat. Tamang research ng sakayan, pagkain, at lugar na pupuntahan. Dahil dito, na-budget ko ang buong trip nang hindi kailangan gumastos ng malaki. More details as I narrate this vlog. Pahinga muna tayo sa padyak at tag-ulan na. So sit back, relax, and enjoy the video. What is that? Halos 2 hours din yung flight para makapunta dito. Bali pagkaland namin dito sa Zamboanga ay chillax lang ang plano namin. Minit namin yung tito ko na dito na naninirahan, gumala at syempre kumain. Ito kami magsasati. Itong sati yung tausog breakfast dito sa Zamboanga. Bali grilled skewer siya na may spicy sauce at kanin. Na-addict din ako dito sa fries pero saging yung loob niya. Naging interesado din ako dito sa urinal nila kasi may nakapackage siyang bidet. Mataas ata ang cleanliness standard nila kaya meron ito dito. Pagkatapos namin kumain, ginala kami ng tito ko papunta dito sa sikat na bridge sa Zamboanga del Sur. Tag-ulan lang kaya medyo brown yung tubig nung pumunta kami dito. Nag-prepare na din kami ahead of time. Huge ass lang ka. Ah, walang hinog. Ang durian. Yung iba doon 2 to 3 days pa bago mahinawg. Nakabili rin kami dito ng marang. Ito yung prutas na sagana sa Mindanao. Marang. Medyo malambot siya. Mabango siya, tapos matamis din. Medyo creamy pa nga eh. Parang kombinasyon ng saging at ng jackfruit. Pabalik sa hotel, napansin ko na sobrang daming nakaparadang bangka dito sa coastal road. Kung lasing ka, baka isipin mo nagigirahin na tayo. Hindi ko alam kung abandonado na tong mga to or for repair lang. If alam nyo, please comment down below naman. Thank you. For our last stop, here sa day 1, nag-stop by lang kami dito sa Taza Coffee. Nasa list siya ng mga go-to cafes here in Zamboanga City. We decided to try their summer craft, which is Coco Pandan and Dirty Hazelnut Latte. And that concludes our day 1. Chillax lang kasi magpapagod tayo in the next few days. Ito na, papunta na kami sa breakfast buffet. Open na ba to? Oh, okay. Uy, parang sati ba yun, ewan? Ayan, kape nila yan. Dito na kami sa van with Sir Ems. Ayan, Sir Ems. Shoutout kay Sir Ems. Bali, ang strategy ko in this trip ay mag-arkila ng van since mapapamahal kapag nag-agency tour kami. So at the time, 4,000 na yung bayad namin. Kasama na ang driver pati gas dun. Ang Masjid Rainbow Mosque ay simbolo ng kapayapaan. Matapos itong pinturahan, makaraan ang Marawi Siege noong 2017. Nag-picture taking lang kami dito kasi hindi sila nagpapapasok ng kahit sino sa loob. Tinake ko na din tong opportunity to ask Kuya M about Zamboanga. Pero ano, pansin ko masayahin yung mga tao dito eh. No? Masayahin, no? Galit na yan, pero malamig. Itong pagdadrive mo, sir, mga ilang taon ka na Wala nang kapamilya. ito na Ito na talaga. talaga. Ang madalas sila napapakinggan pag Mindanao eh. Hindi man magulo, nakakatakot. Pagka foreigner ka, di ba? O kaya pagka taga Maynila ka, ano. Pero yung sabi nila, sa dito daw, okay na. Pero kapag kayo nandun ka sa Sulu, parang kailangan pa rin may kasama ka. Hindi na. Hindi na. Ay, Hindi ka hindi na. tulad dati. Dati mo. Talaga. As stated by Sir Ems, safe na bisitahin ang Zamboanga at iba pang neighboring parts ng Mindanao. Kaya dapat mawala na sa atin yung stigma or yung mindset na nakakatakot sa Mindanao. Pasonangka Treehouse. Mabilis lang ang biyahe kapag katsikahan mo yung driver. Kaya nandito kagad kami sa second stop. Itong treehouse na to ay tinayo noong 1960 bilang Youth Citizenship Training Center at naging isa na sa mga iconic landmarks ng Zamboanga. So, treehouse talaga. Bali may kama, upuan. Merong ano eh, pero di ko siya pwedeng i-open. Yung treehouse sa baba, mukha siyang tirador. Bali yung treehouse na pinuntahan natin kanina ay parte ng Pasonangka Park. Dito rin matatagpuan ng Scout Limbaga na naging mahalagang lugar para sa mga Boy Scout. The Scout Oath. Ganda na itong puno sa gitna oh. Parang Elden Tree.
Makikita rin dito sa park yung mga kubo na pwedeng gamitin ng mga pamilya upang mag-picnic at magpahinga. Siguro dito sila dito nga nagbo-bonfire. After maglibot sa park, dumiretso na kami sa aming next stop, which is di naman kalayuan sa Pasunangka. 11 po kami. Magkano po ang per... 110 sir, 10 peso. Ito yung makukuha nyong ticket. Ticket to. Medyo kakaunti lang yung mga paro-paro na nakita namin dito sa garden. Ang explanation sa amin ay hindi pa yata nila mating season. Oh, ito sila na naglalakad. Ito yung mas malaki na garden pero bakit walang butterfly? So yung next, yung El Museo de Zamboanga. Halos magkatabi lang. Dito lang din yung daan. Ito na yung entrance ng El Museo de Zamboanga. So bawal ang mag-video. Makinig tayo kay La Kuya Guard. Hanggang dito lang pwede mag-video pero pwedeng mag-picture, walang flash. Itong museo na to ay parang time capsule na din ng Zamboanga. Dito makikita yung mga artifacts, relics at koleksyon na nagsasalaysay ng makulay na kasaysayan at syempre ng kultura ng Zamboanga. By the way, kahit nasa probinsya ka ay malakas ang signal for both Smart and Globe, and napansin ko lang din na medyo may kalawakan ang kalsada nila. Buti dito may Malunggay Pandesal. Ako, sinasakop na tayo ng Malunggay Pandesal. Malayo pa lang, ang ganda na. Pero hindi pa tapos yan. Di pa tapos. Sa lagay, di pa tapos yan. Ang ganda. Laking pasasalamat ko kay Sir Ems, itong driver namin. Kasi hindi ko naman talaga pinlano na makapunta dito sa Sadik Grand Mosque. Yun ang cons ng pagdi-DIY. But thankfully, nirecommend naman niya at nakita namin with our own eyes ang pinakamalaking mosque sa Pilipinas. Bago makapasok sa mosque ay pinagsuot muna kami ng damit pang Muslim. Oh, ano na, Muslim na ba? Oh, napa-convert na. Nakasuot na kami ng hindi ko alam ano yung tawag dito. Pang babae, alam ko hijab, pero yung sa lalaki kasi kailangan para makapasok ka dito dapat nakapantalon ka. Ito rin, mga tsinelas. Nakakamanghang isipin na ang moskeng ito ay kaya tumanggap ng hanggang 45,000 na worshippers. Ngayong taon ay ginagamit na rin ito upang magdasal kahit na hindi pa ito 100% completed. Dito ko lang din nalaman na ang mga lalaki na Muslim ay nakaistasyon dito sa ground floor. Samantalang yung sa mga babae naman, dun sila sa pangalawang palapag. I-fully aircon din nila itong loob after matapos ng construction. At inaasahan na ito ang magiging pinakamalaking mosque sa Pilipinas. Opo, sa technical po, ako yung head. Technical head. Ano surname mo? BEM. Bem, Sir Vince. Kaya nakikita niyo sa mga sa mga TikTok, sa mga vlogger po. Ako yung nag-assist. Sir Bem. Vlogger din po siya. Hey! Laki ng pondo pala dito, no? Ng budget. Kasi... Personal po, opo. Nag-isa lang may-ari nito. And then, hindi siya tumatanggap ng donasyon galing ibang bansa o kay ng tao. Gusto niya sila talaga mag-isa. Kumain lang kami dito sa Glet sa Lagran. At tumungo na kami sa aming next destination. Village. Ang Yakan Weaving Village ay tahanan ng tradisyonal na paghahabi ng mga yakan. Kilala ang kanilang tela sa makukulay na geometric patterns na ginagawa pa rin gamit ang tradisyonal na loom. Kung ang hanap nyo ay table centerpiece or saucer, tiyak na mamili na kayo dito. Center table mo daw. Meron na kasi kami yung 800 hand weave. Ito 200 machine weave. Pagkatapos mamili ng dekorasyon sa bahay, dumiretso na kami dito sa RT Lim Boulevard or ang coastal ng Zamboanga para makita ang malaking signage ng Zamboanga at mapicturan ang mga seniors. Let's go! Uy, blue eyes siya.
Blue Eyes White Dragon. Sumaglit lang kami sa Boulevard kasi exciting yung next stop natin. Nandito tayo ngayon sa Canelar Trading Market or tinatawag ng mga lokal as barter. Isa ito sa pinakakilalang pamilihan sa Zamboanga kasi hindi lokal ang binebenta dito, kundi iba't ibang produkto mula sa Malaysia, Indonesia at iba pang kalapit bansa. Kaya mapapansin at makikita rito yung mga kakaibang kultura ng kalakalan sa Mindanao. Old Town, marami dito. Kurang gula. Ipandan din. Alam ko ano yung hinahanap nilang Aladdin, yung HIV Aladdin. Laking pasasalamat ko sa tita namin dahil hindi kami in-overcharge at binaba sa normal na presyo yung mga Gusto ko souvenir yung na ikaw na yung iuwi namin. nag-calculator. Inunahan mo na si ate. Maxman Coffee. Extend Erection. What is that? Nahumaling kami kakabili ng souvenir sa barter. Pero hindi pa ito yung final stop namin for the day. Patungo na kami ngayon sa Paseo del Mar. Dito na tayo sa Fort Pilar National Museum. Hindi pwedeng mag-video gamit yung Insta. Kaya ito, gamit ko lang yung phone. Ang museo na to ay matatagpuan sa loob ng Fort Pilar. Dito ko nakita ang kasaysayan, kultura, at natural na yaman ng Zamboanga Peninsula. Ang kalapati! Mga kalapati! Uy! Ngayon punta kami dito sa City Tourism para magpa-reserve for tomorrow's gala. Let's go! Dito sa tourism office kayo magpapareserve if gusto nyong mag-DIY lang din katulad ng ginawa ko. Knickerbocker Shop. Ang Knickerbocker ay isang sikat na dessert dito sa Zamboanga. Nagawa sa sari-saring prutas, gulaman at matamis na sarsa. Para siyang halo-halo pero prutas ang datingan. Ang inyong waiter for the day. Tara! Picture na kayo. Knickerbocker. Halo-halong fruits. Tapos sa taas merong ice cream. Papauwi na sana kami ng hotel ng mga oras na to. Pero may dadaanan pa pala kaming tanawin na hindi namin mapapalampas. Kaya jam-pack talaga itong land tour namin. Tingnan nyo yung Jollibee dito. Mukha siyang oldie. Thank you so much. Thank you. Oh, shoutout yan kay Sir Ems. So, dadrop ko yung contact detail niya if need nyo ng photographer and yung driver. And that concludes our land tour here sa Zamboanga. Maaga pa lang pero nandito na kami sa terminal para sa orientation at para magbayad sa Santa Cruz tour. Ito yung binayaran namin sa entrance fee and yung mga miscellaneous fee. Ready na ang aming pakwan by Tito George. Yan, suot daw ng life best. Yan, bawal daw kasi magdala ng plastic, mga chichirya, mga lagayan. Tinapon na. Nakaalis kami dito sa ferry terminal ng around 7:30 to 8 a.m. Itong boat ride pala na ito ay aabot ng 15 to 20 minutes. Saglit lang na adventure sa dagat at nandito na rin tayo sa Pink Beach or sa Great Santa Cruz Island. Yan na yung Pink Beach. May kaunting pink. Weekday kami pumunta dito sa isla kaya wala masyadong tao. Parang solong-solo namin na private island itong Santa Cruz Pink Beach. 8, apat na yellow Apat boat. na lang. So 4 So, times 300, 1, 2. 1, 2. And then Tapos, 300 sa tour guide, Oo. 1,500. 1.5. And then 360 sa boat transfer. 1,860. Okay. Yun lang. Tapos pag magbibinta pa ako, gawin namin ng binta. 2,060. 2,060. Okay, sige. Ayan, Usman. Tama ba? Tama, Usman. Okay, Beans or Beans? Beans, Oh, okay. Beans. So, Muslim name. Oo. Na yung boat namin, papunta sa Lagoon. Sobrang malapit lang nung transfer to Lagoon. Parang nilipat lang kami sa kabilang pisngi ng isla. Ang ganda ng kulay ng dagat. Alam mong napapangalagaan to ng community. Which is why natuwa talaga ako sa tour namin na ito. Kay tayo. Ay, dito tayo kay Madam. Shukran. Clear nga ng water, oh. Out.
Before po tayo magsisimula po ng tour po natin, magpapakilala po muna ako sa inyo. So ako po si Casma Luna, or you may call me Cas na lang po for short. So welcome to the Great Santa Cruz Island Lagoon. So since po the Santa Cruz Island is a protected landscape and seascape, so we're only crossing less than 1/4 lang po ng areas yung mapupuntahan po natin. Kasi yung ibang areas po kasi dito is preserved po namin sa iba pang mga species tulad ng mga birds. So Okay. hindi na po natin sila mapupuntahan doon, ay baka ma-disturb lang po natin sila. Okay. Okay, so approximately ito pong lagoon na to is nasa 180 plus hectares po yung lawak niya. Nasa 180 plus hectares na yon, less than 1/4 lang yung iikutin po natin dahil kasi kapag inikot pa po natin yung buong lagoon ay baka mamayang gabi pa tayo makakalipas. So lahat po ng mga puno na makita natin dito is puros mga mangrove po yan or Mangrove. bakawan. So in every hectares of a mangrove can produce 1 ton of a fishery product. So nakakapag-harvest po kami dito ng mga isda. May mga crabs, may mga sea cucumber, sea urchin, shrimp, at iba't ibang uri ng mga pagkaing dagat or seafoods. So yung mga seafoods po na binibenta doon sa beach area is nanggaling po Galing dito dito. mismo. Sa inyo, na dito po sa lagoon, wala po kaming salt crocodile or buaya. Ayun, isa sa tatanong ko na next. So, wala pong buaya dito, wala pa. Pinaka-dominant lang po sir, ma'am, is yung babae at lalaki, yung pinakamarami lang. So as of now, wala pa naman po tayong tinatawag po na LGBTQ+. Na bakawan. Magkakaroon na yan. Pag babaeng bakawan, makikita po natin yung kanyang dahon is malapad. Okay, so pag malapad, babae. Okay, then yung kay lalaki naman dito sa kabila. Ito si lalaki. Pointy siya, pointed or matulis. Matulis. Sa lalaki, matulis. Kinain So tulad po ng sabi niyo sir ha, Ano tawag lato-lato. May Yan po is lato. Ito yung lato. Hindi pa siya lato-lato. Iba na yun. Yung lato-lato is yung dalawa lang na. Opo. Yan. Okay, so yan din po yung alternative po ng caviar kung familiar po kayo. So ang tawag po dyan is green caviar or sea grapes. Okay, local name is latu. Maalat na onte. Gusto mo? Siyempre, dagat. Okay, lato. Pero yung lato na yan, wag po natin sila basta malato-lato lang. Oh, bilog-bilog yan. Lazy Okay, lazy jellyfish. Nakikita mga tamad. Tamad. Why we call it tamad? Kasi nga, mismo na yung pagkain yung lumalapit sa kanila. Kahit hindi sila gagalaw, mabubuhay po yan sila. Pakuha po tayo sa ating paddler para mahawakan po inyo. So make sure na water level lang po. Huwag natin silang iangat. Okay. Obe, Water level lang? water level. Wow! Oh my God. Ba, ikaw? So, tawag po namin dyan, Paano sir. ibababa na to? Sasama, sir, is labog-labog. So, tawag namin. Labog-labog. Yes, labog. Hindi labubu. Labog-labog. Hindi labubo. Tinging jellyfish. Why we call it upside down? Kasi nga, kapag bibitawan po natin siya, for a few seconds lang is bumabaliktad na po siya ng mag-isa niya. Oo nga. Ayan. Okay, so tentacles yung nasa taas, yung nasa baba po is yung kanyang ulo. Okay, so nasa baba po yung ulo niya. Tandaan po natin, sir, mama, hindi po lahat ng ulo is nasa taas lang. Ayan. So may ulo rin po sa baba. Hindi ko na i-spoil yung mga ibang sinabi sa amin ni Ma'am Kat. Better to check it out here mismo sa Santa Cruz Lagoon. Okay yung ganitong masiyahin at kwela na tour guide. Magaan lang sa pakiramdam at alam mong hindi kayo nirarush sa tour. After namin mag-lagoon tour ay nagrenta lang kami ng iisang Vinta. Para saan? Para mang cloud chase. Let's go! Oh, ito yung Vinta. Let's go! Be, papunta na ako doon. Ang Vinta boat ay tradisyonal na bangka ng mga Sama Badjao at iba pang katutubong grupo dito sa Zamboanga. Kilala to sa makukulay na sails. Ayan, sails ba ang tawag dyan? At naging simbolo na rin ng kultura at heritage ng Zamboanga. Don't worry pala, may sinulid yan na hinahatak nila para hindi ka mapalayo sa pampang. Ah, sarap. Tapos Ma'am Cass kasi natuwa yung mga senior para daw po sa lahat, dito. Ang next na pupuntahan naman natin ay ang pinakamagandang attraction dito sa Great Santa Cruz na tour. In my opinion lang, dahil dito matatagpuan ang sandbar ng Little Santa Cruz at lumilitaw lang
kapag low tide. Napapalibutan to ng malinaw na tubig at maputing buhangin. Kaya perfect spot ito para lakarin, mag-relax at mag-picture-picture. Po yun, bridge po ba yan dati? Dati yung pantalan yan sa sir. Pantalan. Pantalan yan. Military base po yan. Military. Yes. Meron po nagbabantay dyan. So kaya may aso dyan. So may bantay lang. Sila lang yung nandito. May aso din na nagbabantay sa isla na to at ang pangalan niya ay si Digong. Saglit pa lang kami nandito pero mukhang may attachment issues na agad siya. Digong. Very excited na aso. Kabarkada to. Tama na ha. Huwag mo na ako talunin. Babay Digong. Tama na. Ako, Digong, matamaan ka pa. Pagkatapos ng tour ay kumain lang kami saglit to replenish our energy. Chicken Pyongyang. Meron sila ditong mga souvenir, bilihan from left to right. Birds of the island. Baka ito rin yung nandun sa mangrove. Mabuti na lang at nakapag-explore pa ako dito sa Pink Beach at nakapag-video sa signage ng Zamboanga. Ayun, medyo malakas yung hangin. Malakas na rin yung alon. Kaya 12:20 pa lang, pinapalayas na kami dito sa Santa Cruz Island. Ito na rin yung bangka namin. Let's go! Overall, sobrang laki yung naitipid namin. Kasi DIY ko at inaral ko din paano mag-reserve and everything. We are a large group and sobrang laki talaga matitipid nyo. But kaunti lang kayo, I would highly suggest na mag-joiners na lang Let's kayo. go! Tapos na! Sa pagbisita ko sa Zamboanga, nakita ako kung gaano kaganda ang kultura nila. Mula sa makukulay na vinta hanggang sa kanilang tradisyon, relihiyon at pagkain. At higit sa lahat, nakita ko mismo na mas ligtas at welcoming ang Zamboanga kaysa sa madalas nating iniisip. And if this video pops into your feed, maybe it's time na para bisitahin mo rin ang Zamboanga. That's it for this video. I hope you guys liked it. Thank you Tito George, Tita Gigi, and Tita Ingrid. Bye-bye.